Inamon din ni House Prosecutor Terry Ridon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na payagang mailabas ang kanilang financial at tax records kung wala naman talaga silang itinatago. Ayon kay Ridon, kung malinis ang mga dokumento ay maaari pa itong magsilbing ebidensya para malinis ang pangalan ng Vice Presidente. Iginit ng kongresista, mas mahalagang suriin ang aktwal na nilalaman ng mga record kaysa nakatuon lamang sa teknikalidad ng proseso. Naghihintay pa ang prosekusyon ng subpina mula sa impeachment court upang obligahin ang mga bangko at iba pang institusyon na isumite ang mga dokumento mula sa BIR at ang mga report ng AMLAC kaugnay ng mga transaksyon ni na VP Sara at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Itinanggi rin ni Ridon ang alegasyon ng kampo ni VP Inday Sara na isa itong fishing expedition. Kaya tinaharang ang pagbubukas ng bank records ng mag-asawa. Lunes tayo ngayon, 20 ng Hulyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, hirit ng prosekusyon ay subpina ang tax records ni VP Inday Sara. Pagbobotohan ng impeachment court ngayong araw. Investigasyon naman sa flood control scam itutuloy ng Blue Ribbon Committee matapos ang SONA sa July 27. Trust rating ng Pangulong BBM bumagsak sa 34% ayon sa survey ng SWS. Big time na oil price hike kasado na bukas. Aray ko. Aray. Pero sabi ni Commissioner Nepomuceno, pag-aaralan pa daw kung tataas Itutuloy? din ang sa excise tax naman. Bakit lahat tumataas, partner? Di ba bawasan uli, di ba? Ah. Kasi di ba sabi gumaganda na, so At binawasan. tinanggal. Yes. Ibinalik na sa dati. Tumaas na naman, so Tatanggalin ulit. sana bawasan uli. Ano ha? LTFRB ibinalik ang 60 pesos price cap sa booking fees ng mga app-based taxi. Ang Philippine National Police may person of interest na sa pagpatay sa PRO BBM vlogger na si Mima Alicia. Higit sa 20 kabahayan sa Laguna inanod ng tubig baha. 2 bata ang nawawala. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Sa detalye, nakatagdang pagbotohan ng Senate Impeachment Court mamaya. Ang hiling ng prosekusyon ay subpina ang financial records ni VP Inday Sara Duterte. Ang gagawing pagpapasya ng korte ang inaasahang isa sa most consequential procedural rulings ng nagpapatuloy ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Saklaw ng hinihirit na subpina ang bank accounts at tax records ni VP Inday Sara kasama ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio, gayon din ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Kumpiyansa naman ng House Prosecutors na boboto ang mga senador o senator judges pabor sa naturang kahilingan, lalo't naniniwalaan nila silang malakas na basihan ang kanilang request. Kung inyong matatandaan, kasama sa mga hinihinging record ay yung mga tax Submission? records at saka tax records ng mag-asawa at SALN noong sila ay hindi pa naman o si VP Inday Sara ay hindi pa naman VP. Iko-compare siguro nila, partner. Hindi, pero ang sinasabi nga ng sinasabi ni Attorney Poa, hindi naman po pwede 'yun. Dahil malinaw naman na ang mga dokumento na pwede mong tingnan nung panahon yung saklaw lang na naging VP siya. na Vice President siya. Ba't naman pati yung... Baka kasi gusto nilang i-compare, partner, kung mayroong pag-jump ng malaki dun sa kanya. Ano mga ITR siguro yung partner? Yung mga ITR. Yung mga submission niya. Pero partner, isa nga sa mga tinitingnan din, di ba yun sa bank account. Yung sinasabing bank account na nanggaling, ang nag-deposit daw isang drug lord. Yung nanggaling kay dating Senador Antonio Trillanes na dineposit sa account ni Mayor Inday noon, dahil mayor pa siya, pondo daw na galing sa sa isang drug lord na may butal pa at idiniposit pa. Diba? Saan ka naman nakakita ng isang drug lord magdi-deposit ng baka may accountant din yun, partner. Kaya may mga butal-butal. May sentimo, partner. May butal pa. Teka naman. Saan ka naman nakakakita, di ba?
in any logical Hindi process, rounded off, partner. Hindi naka-round Hindi off. na round off. Oo. At saka baka pinatawan pa ng ng bat at saka ibat. Yan. No? Legal na legal, partner, ha? Galing- documented, ha? Galing sa galing sa drug lord. Galing sa Oo. drug lord. Umano, partner, yan. no? Galing daw sa drug lord. Yun ang gusto nila silipin, partner. Yun ang gusto nilang silipin, partner. Yun ang gusto nilang mapatunayan siguro, partner. Kaya yata yung mga daily balance at saka yung daily transaction record, yung kinukuha din nila, partner. Oo, para mag-suma total. Anyway, tingnan natin kung paano nila bubusisiin yan, At partner. kung papatulan ba ng mga senador o mga senator judges yung mga naging aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Yun. Ayun. Samantala, hinimok naman ng mga religious groups ng Senate Impeachment Court na payagan ang hirit ng prosekusyon na isabpina ang bank at tax records nga ni VP Sara Duterte. Tinutulan ng grupong Kingdom Keepers na pinangungunahan ni Father Robert Reyes at social anthropologist na si Dr. Melba Padilla o Melba Padilla Magay, tinutulan ang argumento ng depensa na may tuturing na paglabag sa rights to privacy, confidentiality at due process sa pagsabpina ng records ni VP Sara. Ayon pa sa grupo, hindi maaaring gamitin dahilan ni Duterte ang issue ng privacy at confidentiality para makatakas sa pananagutan nito. Bilang isang halal na opisyal na nangakong susunod sa batas at isusulong ang kapakanan ng mga Pilipino, dapat nila napatunayan ni VP Sara na siya ay tapat, na nagsilbi bilang pangalawang pangulo at hindi niya ginamit ang kanyang katungkulan para makakuha ng yaman sa iligal na pamamaraan. Iginiit din ng koalisyon na dapat ding silipin ang financial records ni VP Inday Sara sa panahon ng kanyang panunungkulan muna sa Davao City kung saan local government officer siya, partner. Gayon din ang asawa nito na si Manasseh Scarpio. Pagbibigay din pa ng grupo, hindi mangmang ang taong bayan dahil batid ng publiko, maaaring itago ng isang magnanakaw ang kanyang mga ninakaw sa bulsa ng kanyang asawa. Samantala, giniit naman nga ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative na si Terry Ridon, hindi daw nakakaapekto ang unmodified opinion ng Commission on Audit o COA para sa 2025 sa una nitong utos na isauli ng Office of the Vice President o OVP ang kabuuan na 448 million pesos na confidential funds. Ayon pa kay Ridon, ang unmodified opinion ay nangangahulugan lamang na maayos ang pagkakalahad ng financial statements ng OVP at hindi ito patunay na sumunod ang lahat ng transaksyon sa batas at mga alituntunin sa pag-o-audit. Binigyan din niya na nananatiling epektibo ang mga notice of disallowance ng COA, kabilang na ang 73 million pesos na confidential fund na ginastos noong December ng 2022 at 375 million na inilabas naman sa unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, umaasa naman ang House Prosecution Panel, maaaprobahan ang Senate Impeachment Court sa Lunes o ngayong araw na ito ang hinihiling na sabpina para sa mga financial records ni VP Sara Duterte at sa kanyang asawa o ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Itinanggi din ni Ridon ang paratang ng kampo naman ni Duterte na isa itong fishing expedition at sinabing mahalagang masuri muna ang mga dokumento dahil sangkot umano ang bilyong-bilyong pisong mga transaksyon. Plano naman ng mga senator judge na higpitan ang mga patakaran sa impeachment court upang mapabilis ang paglilitis laban kay VP Inday Sara. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, layunin nitong limitahan ang mga argumento sa mga isyong direktang may kinalaman sa impeachment case at agad na resolbahin ang mga nakabimbing procedural issues. Sinabi pa ni Tulfo, bukas din ang karamihan ng mga senador na simula ng mas maagang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at maaaring ma-extend ng hanggang alas 3 bago ang regular session ng Senado. Inaasahan din niya na magiging mas mahigpit si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa pagkontrol ng mga motion at manifestation upang manatiling nakatuon ang pagdinig sa Articles of Impeachment. Samantala, partner, inaasahan naman na magbibigay linaw si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa investigasyon ng ahensya sa umano'y death threat ni VP Sara Duterte sa first couple at dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, si Matibag ang inaasahan na magpapaliwanag sa masusing investigasyon na isinasagawa ngayon ng NBI, kabilang na ang detalye o mga detalyeng hindi natalakay sa mga naunang naging testigo. Sinabi ni Tolosa, mahalagang mailahad ni Matibag ang resulta ng intelligence at investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pahayag ng bise tungkol sa isang
assassin. Iginiit din niya ng aligasyon ng grave threats. Sinusuportahan ng sariling mga pahayag ni Duterte na anya'y hindi na nito binawi kahit nabigyan pa ito ng pagkakataon. Samantala, sinabi ni Tolosa na umaasa silang mananatiling nakatuon ang mga senator judges sa impeachment case sakaling matanong si Matibag tungkol sa hiwalay na investigasyon ng NBI sa umano'y maanomalyang 2019 Southeast Asian Games. Nakatakda naman humarap si Matibag bilang testigo sa impeachment court bukas. Itinuwid naman ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano sa pahig nitong dumoble ang kanyang yaman dahil sa umano'y budget insertion. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na 4 na beses pang lumaki ang kanyang net worth mula nang umalis siya sa pamahalaan noong 2022. Pero git ni Lacson, hindi ito dahil sa kickback, kundi dahil sa kanyang pamumuhunan sa lehitimong negosyo tulad ng real estate nung siya ay private individual pa. Bumanat din pabalik si Lacson at tinakusan itong inakusahan si Cayetano na merong 6.79 billion pesos na budget insertion sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Bayan ng mababata sa kapwa senador, huwag siyang mainip dahil may ghost project din umano sa Taguig na balwarte ng mga Cayetano. Ala! Meron pa, but wait, there's more, partner. Nagsisilipan sila. Nagsisilipan na ngayon. Mm-mm. Galing naman daw sa Lehitimo. malinis na pagnenegosyo, partner. Sana lahat ng nagnenegosyo nagta-times 4, partner. Lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises natin, partner. Nakakapagtaka din talaga, partner. Alam mo ba sa net worth na inilabas ng mga senador for 2025, ang pinakamayaman sa kanila Based on SALN yan, partner. Based on SALN ng 2024, partner, ay yung isa ay merong net worth na 1,052,977,100. 1 billion. 1 billion ang kanyang net worth. 2025. For 2024, pero inilabas ng 2025. Okay. Ayan. Ang pangalan niya ay Senator Rapi Tulfo. Okay. Anong negosyo ni Senator Rapi Tulfo? Yung nagpo-programa siya, port. Yun ang alam natin, Wow! Sana lahat ng nagpo-programa yayaman ng ganyan. Ilang taon na tayo nagpo-programa, partner. At saka, partner, may umaman ba sa endorsement ng ganong kayaman? Sige, pagpalagyan natin, sige, vlogger. Hindi Vlogger. kasi siya din daw producer ng partner eh. Given. Sige. Kasi ang anak niya, senador, ay congressman, di ba? Okay. Yung asawa, kongresista din. Okay. Ayan. Hindi, ako naman Yung nagsasabi. SALN, personal lang yun, partner, Hindi, sinasabi ko lang. Sinasabi mo lang. Oo, na may anak siyang congressman at may asawa siyang congresswoman. Okay. Wala, ano masama doon? Sabi lang mo, Fakto lang naman hindi yun. namin tinatanong Oo. Hindi, sinasabi lang namin. Sinasabi lang namin. Pangalawa, ang net worth niya naman ay 497 million 3,425. 400 million. Number 2, Sino yan? Erwin Tulfo. Ay, kapatid. Ano yung negosyo nito, partner? Hindi ko alam, partner. Pero parang, di ba, nag-ano din yan, partner? Angkor before. Oo, sa Nakatrabaho mo ba yung 25. partner? Oo. Nakasabayan Oh, mo? alam ko rin ang sweldo niya dati sa ABS. Boss ka niya ata niya. Kaya nga alam ko eh. Di ba? Oo. Oh. Definitely, hindi naman siguro. Baka naman mas mayaman ka na sa 400 million, partner. Ha? Di ba boss ka niya? Before? O ngayon? Baka naman mas mayaman ka na sa 400 million. Wala, malayo ako doon, partner. Ayun, wala nga ako doon sa Ano ako, Liboner. Liboner. Hanggang libo lang, partner. Hindi man lang millionaire. Hindi man 100,000. Liboner. Ayan. Yung partner, ha? Okay. Number 2. Ano ito, ha? Hindi naman to naging artista. May ini-endorse ba ito? Wala naman siya masyadong ini-endorse na product, na. Okay. Basta, almost $500 million ang kanyang net worth, partner. Okay. Pero at least dito sa dalawa, at least nagdideklara sila ng totoong SALN. Ang daming mga politiko, sinungaling eh. Maniniwala ka ba, partner, yung ibang mga politiko, pag sinilip mo yung SALN Yun? Mahihiya ka. Ang yaman-yaman. Naka-Mercedes-Benz, naka-high-end. SALN ba ng lahat ng senador yan, partner? Tapos nakaranggo na sa pinakamataas? Oo. Hindi pa lahat. Hindi pa lahat yung siguro, listahan. partner. Oo. Kasi may mga Yung mayayaman iba ayaw talagang mag-declare. senador eh. Oo. Anyway,
Tito Sen, number Okay. 3, 188 million. Wow. Pero understood kasi, di ba, meron silang tape production, tsaka matagal na sa Senado. Pwede. Oo. Si JB Ejercito, number 4, 137 million. Ayan, ha? Si Senator Joel Villanueva, may negosyo. Wala akong naaalala, May partner. religious group. 49 million. 49 million, okay. Si Senator Risa, 18 million. Ay, Senator Risa, kumusta na yung inuupakan mo na na Chinese fugitive na nabigyan ng refugee status dito sa Pilipinas. At ngayon ay isang malaking investor. Ayan. Oh, Sa isang malaking kumpanya. Ayan, Chinese fugitive 'yon, partner ha. Parang kasi bigla natahimik. At saka si Senator Chis Escudero, 18 million din. Ang kanyang Salin. Salin. Siguro hindi sila kasama yung yung kinikita ni asawa? Baka may prenuptial agreement sila. pwede rin. Oo. Ayan. Anyway, ilan lang yan, partner? Sa mga sa mga salin na lumabas. Oo. Naniniwala ka sa mga ganun? Sa Sa mga salian nila, partner? wala akong access kasi sa hindi ko kabisado yung mga nila. Pero sa mga congressman, alam ko maraming sinungaling. Radyo natin nationwide.